Hello, hello, hello mga Tarot Loves! Welcome sa Ren Soul Tarot Channel, ang inyong buwanang gabay mula sa baraha. Kung gusto mong malaman ang enerhiya ng darating na mga araw, mapa love, career at health man yan. Tara, silipin natin yan dito sa inyong paboritong tarot tambayan. Kamusta mga minamahal kong Toros? Welcome sa ating monthly money tarot reading, kung saan malalaman mo kung ano ang gabay ng universe pagdating sa career at kaperahan mo ngayong buwan. Handa ka na ba? Tara! Samahan niyo kong tingnan kung ano ang sinasabi ng mga baraha para sa iyo, Toros. Para sa inyong kalinawan, mga mahal na viewers, ang mga barahang gagamitin upang iyong pagpilian ay maingat na isinagawa at napili sa totoong buhay. Kaya naman nasa inyong kamay na lamang ang magiging sagot sa inyong lingguhang gabay sa pamamagitan ng pagpili ng isang set ng baraha. Bago ka pumili ng baraha, huminga ka muna ng malalim. I-relax ang iyong isipan at damdamin. I-focus ang atensyon mo sa tanong, intensyon o bagay na gusto mong malinawan. Tandaan, hindi panghuhula ang tarot. Isa itong paraan ng universe upang mas makilala mo ang iyong sarili at ang daang tinatahak mo. Pero bago iyan, maglaan muna tayo ng maiksing dasal bago ka pumili ng iyong baraha. Universe, gabayan mo kami sa pagpili ng baraha ngayon. Ipaabot mo sana ang tamang mensahe, ang kailangan naming marinig sa oras na ito. Buksan ang aming mga puso at isip para sa liwanag, clarity at good vibes. Salamat sa guidance at positive energy. Amen. At para sa iyong tarot reading, sa harap mo ay may 5 set ng card. Set 1, Set 2, Set 3, Set 4 at Set 5. Piliin mo ang barahang pinakamalakas pumukaw ng iyong atensyon at gamit ang iyong intuition. Ang tamang mensahe ay palaging makakarating sa tamang oras. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ka ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong ninanais na card. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng set number 1, ang iyong napili ay 8 of Pentacles, 10 of Cups, 2 of Wands, Queen of Pentacles. Okay, ano Taurus, ready ka na ba? Sige na nga, simulan na natin. Una sa lahat Taurus, lumabas ang 8 of Pentacles. Ayan na! Nakikita mo naman sa card, di ba? Ito ang baraha ng kasipagan, focus, at mastery. Sa madaling salita, trabaho ka ng trabaho ngayon, Taurus. Para kang si Manong Carpenter na hindi nagpapahinga. Puro gawa, gawa, gawa. Pero don't worry, Taurus ha. Hindi ito masasayang. Ang ibig sabihin nito, kung anuman ang pinaghihirapan mo sa ngayon, businessman yan. Side hustle o career, unti-unti ka nang nagiging expert dyan. Kung baga, hindi na ito trial and error. Lume-level up ka na, Taurus. Parang chef na hindi na nagme-measure. Tansya-tansya na lang na asin, pero perfect pa rin ang lasa. Ang sumunod naman na lumabas, Taurus, ang 10 of Cups. Aba, Taurus, hindi lang ikaw ang masaya rito ha. Pati buong pamilya mo rin Ang ibig sabihin nito, may stability kang nararamdaman pagdating sa pera. At yung effort mo mula sa 8 of Pentacles, nagbubunga na. O diba, nagkamali ba si 8 of Pentacles? Maaring may kinalaman nito sa shared goals ng pamilya. Baka nagpapagawa kayo ng bahay? Nagpaplano ng bakasyon? O simpleng gusto mo lang maibigay yung best sa mga mahal mo? This card says, Go Taurus! Deserve mo yan! At dahil ikaw ang practical sign, Taurus, hindi mo lang sinasabi, diba? Siyempre ginagawa mo. Pero tandaan, wag lahat ng pera isalpak agad sa mga order online ha. Emergency fund din pag may time, Taurus. Ngayon, Taurus, ito na, 2 of Wands. Aba, may plano ka na namang bagong desisyon, ano? Baka may iniisip kang bagong investment o expansion ang ginagawa mo. Balak mo bang maghanap ng ibang trabaho? O nagdadalawang isip ka kung mag-i-stay ka pa dyan sa kasalukuyang kinalalagyan mo o try mo naman sa ibang lugar? Itong parahan na to kasi, Taurus, ay nagsasabing ready ka nang tumingin sa mas malawak na lugar or patutunguhan. Kaso Taurus ka minsan takot ka sa pagbabago, di ba? Pero sabi ng card, kung nagplano ka na, go ka na.
Huwag kang kabahan, Taurus. May utak ka at may diskarte. Para saan pat lumabas si Eight of Pentacles sa reading mo, di ba? Hindi mo na kailangan ng lahat ng sagot ngayon. Minsan, kailangan lang talaga ng tiwala sa sarili. At syempre, kaunting dasal bago matulog. At ang pinaka-icing sa cake reading mo, Taurus, Queen of Pentacles. Wow naman, Taurus, ikaw yan. Literal, ito ang embodiment ng isang taong magaling humawak ng pera. Marunong mag-budget at may puso para sa pamilya. Practical, nurturing, pero classy pa rin. Sinasabi ng card na huwag kang matakot gumastos sa sarili mo paminsan-minsan, Taurus. Hindi lahat ng pera dapat naka-time deposit. Yung iba, pwede rin sa food delivery. Char, pero seryoso. Ikaw ang tipo ng tao na kayang i-balance ang needs at wants. Gamitin mo yung talento mo, lalo na ngayong maraming opportunities. Kung pagsasama-samahin, Taurus, mula June 15 to 30, nasa phase ka ng hard work paying off. May emotional at financial stability. Bukas ang opportunity para sa growth. At ang ending, ikaw pa rin ang reyna ng budget at pera. Kaya keep going, Taurus. Ang pera, dumadaan lang yan sa matyaga at may diskarte, sabi ni Eight of Pentacles. At ikaw yon. Remember, ang goal mo ay si Ten of Cups, ha? Huwag mo lang kalimutan magpahinga at ngumii paminsan-minsan. Kasi kahit si Universe natutuwa sa mga Taurus na masipag, pero marunong tumawa. Para naman sa mga pumili ng set number 2, ang iyong napili ay King of Wands, the Hermit, Queen of Cups, Knight of Pentacles. Okay, Taurus, sa unang bahagi ng reading mo, may King of Wands tayo, ha. Reminder, ito ang leader energy. Ibig sabihin lang yan, mas gusto mo na ngayon na ikaw na ang bahalang dumiskarte at magpahalaga sa sarili mong pera o pinagkakakitaan. Maaring may plano kang sinisimulan, side hustle man yan, o baka may bigla kang business idea. Kung baga, parang biglang gusto mong magluto ng online food business or magbenta ng pre-loved items. Naks, pero reminder lang, Taurus, ha, hindi lahat ng business ay kailangan ng malaking puhunan. Minsan utak at diskarte lang sapat na. Pero wag ding padalos-dalos syempre. Tandaan mo, hindi porket inspired ka today, magtitinda ka na agad ng pares dyan sa tapat nyo. O eto na, kalma ka lang dyan, Taurus. Pagkatapos ng init ng King of Wands, pumasok naman si the Hermit. Eto yung energy ng pagmumuni-muni, Taurus. Pinapaalala nito na bago mo gastusin ang pera o ipasong sa investment, kailangan mong pag-isipan ng maigi. O diba? Sabi sa'yo baka naman kasi yung naisip mong negosyo ay hindi tugma sa budget mo o lifestyle mo, Taurus. This is the time to pause, reflect, at huwag ma-pressure. Hindi porket trending ang hotdog ni Neneng B, papakyawin mo na agad yung hotdog sa grocery. Chill ka lang. Hindi ka naman nauubusan ng oras. Nauubusan ka lang minsan ng pasensya sa sarili mo, Taurus. Ngayon, Taurus, ito ang Queen of Cups. This card tells me na may emotional attachment ka sa paggastos. Kumbaga, nakadepende din minsan sa mood na bigla-bigla ka na lang napapagastos, di ba? Aminin mo, Taurus, minsan, pag stress ka, Shopee is life. O kaya naman, mag-o-order ka ng Chicken Joy para sumaya. Pero Taurus, this June, kailangan mo ng emotional discipline pagdating sa pera, ha? On the bright side, the Queen of Cups is also saying na may magandang flow ng energy kung ang pera mo ay ginagamit mo rin to help others. Basta sa kakayahan mo lang, ha? May posibilidad na may dumating na pagkakataong makatulong ka sa family or friend at yun ang magbibigay sa'yo ng emotional fulfillment. At para sa iyong last card, Taurus. Si Knight of Pentacles. Ito na ang tarot version ng kasabihang dahan-dahan lang pero sigurado. Taurus, this card is your reminder na ang yaman, hindi yan minamadali, ha. Walang shortcut sa financial stability. Kaya huwag kang mainip kung hindi mo pa nararamdaman ang bunga ng sipag mo ngayon, Taurus. Basta tuloy-tuloy ka lang. Huwag bibitaw sa routine at disiplina over ura-urada. See? Connected pa rin siya sa tatlong card mo, di ba? Kanina ka pa nila sinasabihan na huwag padalos-dalos. Pansin mo rin, di ba? Kung may utang ka namang binabayaran, Taurus, good news. Maari mong masimulang mabawasan ito. Basta consistent ka lang. Kung nagpaplano kang mag-ipon, simulan mo na.
Kahit piso a day lang yan, basta tuloy-tuloy. Sa madaling sabi, Taurus, hindi ito time para maging sugarol o impulsive buyer. Ang pera mo, alagaan mo yan na parang halaman. Hindi mo agad makikita ang bunga, pero kapag inalagaan mo araw-araw, abay magiging money tree din yan. Para naman sa mga pumili ng set number 3, ang iyong napili ay Queen of Pentacles, 7 of Swords, 2 of Wands, 5 of Cups. Naku po, warning ito sa iyo, Taurus. Base kasi sa mga baraha mo dito, Taurus, nakikita mo yang si Queen of Pentacles, ang reyna ng diskarte? Ikaw yan, Taurus. Ibig sabihin, sa panahon na to, marunong kang mag-budget, praktikal ka, at alam mo kung paano mag-alaga ng pera. Parang nanay na naglalagay ng baon sa alkansya, sigurista at maalaga. Pero, dahil sumunod si 7 of Swords, Taurus, winawarningan ka ni Universe na baka may taong manloko sa'yo in terms of kaperahan. Si 7 of Swords kasi, Taurus, ang energy niyan, pagiging tuso at panlilin lang. Kita mo naman sa baraha akala mo itong tao na ito ay mapagkakatiwalaan mo sa una. Yun pala ay may masamang tinatago o hinahangad laban sa'yo. O eto na si 2 of Wands, Taurus. Alam mo na siguro ang meaning niyan. Or kung hindi pa, reminder ko lang ulit sa'yo na ito ang card ng pagpaplano at paglipat. Ibig sabihin niyan, may mga pagbabagong desisyon o plano ka pagdating sa kaperahan o pamumuhay mo. O ano kayang connect nito sa 7 of Swords sa tingin mo? Sige nga, isipin mo na mabuti, Taurus. Same ba tayo ng naiisip? Kasi kung naisip mo na, tumpak ka dyan, Taurus. Ibig sabihin lang yan, maging maingat ka sa mga taong pinagsasabihan mo ng mga plano at money goals mo. Remember, ano nga ulit si 7 of Swords, Taurus? Yes, ang kakilala mong backstabber. Dito na tayo sa last card mo, Taurus, ang 5 of Cups, ang card ng panghihinayan. Ito yung energy na kapag hindi ka naging aware, baka ma-focus ka sa mga nawala at hindi mo ma-appreciate yung mga natitira. O 'di ba? Taurus, tumpak na tumpak sa mga naunang card mo, no? 'Di ba? Yan ang mangyayari sa iyo kapag hindi ka nag-ingat sa mga pagkakatiwalaan mo. Pinapaalalahanan ka ni Universe, Taurus, na sa panahong ito, maging maingat ka sa paligid mo. Huwag mong sayangin ang lahat ng pinaghirapan mo. Huwag mong hayaang mawalan ng saysay lahat ng pagpapahalaga at pagpapalago mo ng pera tulad ng pinakita mo nung una. Taurus, binalaan ka na ng mga baraha ha. Alam mo na gagawin mo. Para naman sa mga pumili ng set number 4, ang iyong napili ay Knight of Pentacles, 8 of Cups, Queen of Cups, 3 of Cups. Unang baraha natin, Taurus, Knight of Pentacles. Taurus, ito ang energy ng isang masipag, masinop, at consistent na tao. Oo, hindi basta-basta nagpapadala sa pabigla-biglang emosyon at desisyon. Taurus, ikaw yan. Pero ngayong panahon na to, paalala rin ito na kung gusto mong lumago ang finances mo, kailangan ng disiplina at tiyaga. Hindi ito panahon ng pabigla-bigla. Hindi pwedeng, ay, may sale, tapos swipe ka agad ng card. Kumbaga, ang perang pinaghihirapan. Dapat planado rin kung paano palalakihin. Time to go slow and steady. Boring ba? Huwag kang ma-bored, Taurus. May good reward yan. O ayan, may pa-walkout ang baraha, Taurus. Si 8 of Cups. Anong connect nito kay Knight of Pentacles? Binungad na nga ni Knight, Taurus Slow and steady ang sabi niya, di ba? Ibig sabihin, Taurus, ang 8 of Cups ay nagre-represent ng mga bagay or gawain na tinalikuran mo bago ka mag-decide na maging si Knight of Pentacles. Make sense, Taurus? Charot lang. Going back. So Taurus, baka naman inutangan ka tapos di ka na nabayaran, no? Pwedeng internet connection na di mo na nabayaran tapos pinabayaan mo na lang. Charot. O baka naman may napindot kang link tapos na-scam ka pala. Hala. Pero tandaan mo, Taurus, minsan ang tunay na abundance ay nagsisimula sa paglayo sa mga hindi na worth it. Okay? Ngayon, Taurus, nagpakita din si Queen of Cups sa set na lumabas Alam mo ba ang paraan paano mo matatalikuran lahat ng mga money problem na yan? Ayan si Queen of Cups, ang baraha ng emotional maturity. Ibig sabihin yan, hinihikayat ka ng universe na maging intuitive at kalmado pagdating sa gastos. Lalo na kung hindi mo pa naman kailangan ha.
Taurus, use your emotional wisdom. Kung may bibilhin ka, tanungin mo muna ang sarili, need ko ba to? O gusto ko lang na may dumating na package sa bahay. Kapag naramdaman mong hindi naman align sa goals mo, Taurus, ipas mo na yan. At ang last card natin para sa'yo, Taurus, Three of Cups, ang card ng celebration. Ito ay sign na darating ang rewards at suporta mula sa mga kaibigan o community. Maari itong extra income opportunity na manggagaling sa kakilala o simpleng positive advice lang galing sa mga taong naniniwala sa'yo. O baka naman ito na yung resulta ng pagiging Knight of Pentacles mo. Share the blessings, Taurus. Pero wag mong ubusin sa isang inuman ha. Isang bucket lang, hindi isang bar. At para sa huling set ng card, set number 5. Ang iyong napili ay The Magician, Six of Cups, Six of Swords, The High Priestess. Para sa iyong unang card, Taurus, The Magician, ay bongga. The Magician talaga unang lumabas, Taurus. Ibig sabihin nito, Taurus, kahit paulit-ulit ko nang sinasabi, na sa'yo na nga ang power kapag lumabas yan. Sa totoo lang, ikaw yung tipo ngayon na kahit 10 piso puhunan, kaya mong gawing 5 franchise ng business. Oo, ganung level ng magic, Taurus. Pero ang sikreto ng The Magician ay resourcefulness. Hindi mo kailangang mayaman agad. Ang kailangan mo ay diskarte at tiwala sa sarili. Kung may plano ka ng matagal, baka ito na yung sign na uy, simulan mo na yan. Kasi kung hindi ngayon, kailan pa? Pero teka, wag din puro arangkada, Taurus ha. Kasi may sumunod na baraha na medyo sentimental. Second card mo, Taurus, Six of Cups. Aba, may throwback moment ka, Taurus ha? Ang Six of Cups ay baraha ng nostalgia, mga alaala ng nakaraan o baka past connections. Taurus, posibleng may dumating na opportunity o offer na galing sa dati mong kakilala, kaibigan o kahit ex-kaklase na baka biglang nagbebenta na rin ngayon ng insurance. Pero seryoso, huwag baliwalain ang mga old contacts. Minsan, yung income opportunity mo pala ay galing sa taong matagal mo nang hindi nakausap. O baka may idea ka noon na tinabunan lang ng panahon. Ayan na, bumabalik ulit, kumakatok sa isip mo. Tanong, ready ka bang pagbuksan? Alam mo ang sagot mo dapat dyan, Taurus? Oo, syempre. Ayan na nga una nang lumabas si The Magician. Powerful ka this time, di ba? Nakalimutan mo na agad, Taurus? Eme lang. So ayun na nga, gamitin mo ang pagiging resourcefulness mo this time, Taurus, para ma-sure win mo na yung goal mo. Pangatlong baraha, Taurus, ang Six of Swords. Paalala ko lang, Taurus, ito ay baraha ng transisyon. Paunti-unti, may paglilipat. Pwedeng literal, new job, new business, bagong location, o kaya naman mental shift. Taurus, kung dati sobrang stress ka sa pera, ngayon mukhang unti-unti kang dumarating sa mas kalmadong dalampasigan. Hindi pa man milyonaryo, pero at least hindi na iyak tulog ang peg mo tuwing titingin sa wallet mo. Sabi nga, hindi instant ang peace of mind sa pera. Pero good news, nasa tamang direksyon ka. Huwag lang matakot kumalas sa mga nakasanayan mo, lalo kung hindi na nakakatulong sa financial growth mo. Sa ibang angle, Taurus, kung i-connect mo ito sa card na nostalgia, maaring mayroon kang maling desisyon na ginawa na connected sa pera, na akala mo nung una ay effective. Pero dahil nga nabigo ka, sinusubukan mo na ngayong lumangoy o bumalik sa nakaraang pagdadalawang isip o kutob mo. Sinasabi mo na lang sa sarili mo, Taurus, ay, sana pala di ko na lang tinuloy yun. Sana pala di ko na lang siya pinautang. Pwede ring, sana pala di na lang muna ako nag-resign. O kaya, sana pala kinash out ko na agad yun, nabawi patuloy. Mga ganung senaryo ba, Taurus? Ito na ang panghuling card mo, Taurus, ang High Priestess. Ito ay barahan ng intuition, silence at inner wisdom. Ibig sabihin nito, Taurus, pinapaalala ni Universe sa'yo na sa panahong ito, kailangan mong maging si High Priestess. Warning na to sa'yo, Taurus ha? Kung ayaw mong maranasan ang pagsisisi tulad ng sinabi ni Six of Swords sa'yo kanina. Minsan, yung gut feeling mo na mukhang hindi to worth it, tama yun. O yung pakiramdam mo na, I have to wait and observe. Hindi ka weak dun, Taurus. Matalino ka lang. At ayan na nga, Taurus, ang iyong tarot money reading para sa mga araw na ito. Sana'y nakatulong ito upang bigyan ka ng gabay at inspirasyon sa mga darating na araw. Tandaan, ikaw pa rin ang may hawak ng iyong kapalaran. Gamitin mo ang mga mensaheng ito bilang ilaw sa iyong landas. Kung nakaresonate sa iyo ang reading na ito, huwag kalimutang i-like,
i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang readings. Muli, ito ang Ren Soul Tarot Channel. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo muli sa susunod na readings. Ingat ka palagi, Taurus.